Nagiinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Excited na ba kayo mga sausawero at sausawera? Abay kung ganon, handa na po ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa bude? SL Ryan, ready na rin ba? Abay mga kumari ko, ready na ha? So what about you? Ang aking mga sisters ay handa na rin! Sausawa na! Saan ba tayo? Hey! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan? Kamayan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Another day, another way para muli tayong mag-bonding at sisimulan natin ito sabay-sabay nating pag-wow! Aba, kahit na lumalamig na ang panahon dahil Christmas is just around the corner, paiinitin muna natin ang sandaling ito. Yan ay dahil walang kasing init ang pag-uusapan natin ngayon na sigurado akong kapupulutan na naman natin lahat ng aral. Pero bago yan, puntahan muna natin ang syempre mga kasausawa natin sa Facebook. Ito galing kay Ronel Balaga Labrador. At ang sabi niya, ay nako, Chang Ami, nakakabaliw po ang face-to-face. Dito sa Mindanao talagang nababaliw ang mga tao dito sa sobrang ganda ng programa nyo. Alam po ninyo, Chang, matagal ko na rin pong hinahanap kung anong oras na ba kayo. Baliw na talaga ako kung ano. Hindi ko makita ang face-to-face. Maraming fans po dito kayo sa Mindanao. Sana makapasyal po kayo dito at Chang, hindi makukumpleto ang hapon kung hindi kami makakapanood. Pati ang mama ko po, lola, kuya, lolo, abay nababaliw na rin. Abay grabe naman, na-addict na talaga kami, Chang. Ronel, maraming salamat. Natutuwa naman kami at nakaka-touch sa iyong message dahil mula sa lolo, lola mo hanggang nanay at kuya, aba, buong pamilya talagang iba na ang kinaka-addikan ngayon, ang face-to-face. Abay, so siguradong tama yan dahil sa mga aral na natutunan natin dito sa araw-araw na nagsisilbing gabay para sa ating lahat, sa buhay nating lahat, hindi ba? Sana balang araw nga, makapunta po dyan sa Mindanao ang face-to-face. Ika nga namin, di ba? Ang gusto naman namin talaga, one barangay at a time ay makabisita kami. Salamat sa iyo ulit, kapatid na Ronel, sa walang sawa mong suporta at sa lahat po ng mga kapatid nating nandyan sa Mindanao at patuloy po ang suporta sa TV5 at sa face-to-face. Maraming salamat po at mahal namin kayong lahat. At syempre pa, ako lang ang nag-iisa ninyong pambansang kapitana na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito rin ang laging numero 1 pagdating sa pakikisawsaw sa mga problema ng iba. Pero sabi nga, pakikisawsaw in a good way. Siya ang ating pambansang kagawad na paborito rin ng lahat, si Hans Mortel. Happy hapon! Naku mga kapatid, eto na ako talaga ang #1 sausawera. Kaya kung minsan, ako din ang unang-unang natatalakan ng mga bisita. Pero okay lang yon. Yun naman kasi ay dala ng kanilang maiinit lang na ulo na pinapalamig nitong ating mga kasama. Abay, narito po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating namang family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating Reverend Father, Father Sonny Merida. Ang ating trio tagapayo. Nasigurado ako ngayong araw na ito, may matututunan na naman sa kanila ang ating mga bisita. Lalo na itong isang alet siyang. Ano bang naisip niya? At bakit parang, napatingin siya sa ibang boylet? Natumbok mo, Hans. Isang lalaki nga ang galit na galit dahil habang nagkaundagaga siya sa pagtatrabaho sa malayo, aba busy rin ang kanyang kinakasama at ang matalik niyang kaibigan. Busy saan?
I smell something fishy and I smell something. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Best friends sila noon. Worst enemies na ngayon. Tinuring sa tunay na kapatid. Kahit anong mangyari, kahit saan makapunta, hindi ko siya papatawad. Hindi po alam na may kasalanan ako. Sabi niya sa akin, wala raw siyang asawa. Ipaglaban din niya yung pagmamahala namin, paglaban ko na rin siya. Matsitsyempoan kita. Nakaligtas ka sa una, ewan ko lang ngayon. Kung yun ang gusto mo, patayin mo ako. Hindi naman kita uurungan eh. Sa gitna ng damdaming hindi pa aawat, mauwi kaya sa pag-aayos ang lahat. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Mga ka-face-to-face, matapos daw po siyang pagtaksilan ng kanyang kinakasama, pinatawad pa rin daw niya ito. Martir pa kaya siya? Ngayong may kutob na naman siyang mukhang niloloko siya ulit. Ano ba ang iyong kwento? Narito po si Donel Parabas. Pasok! Magandang hapon sa iyo, Kuya Donel. Nangako din po. Pakikwento mo muna sa amin yung unang pagkakataon na sinasabi mong naloko ka ng iyong kinakasama. Paano nangyari yun? Nalaman ko lang rin po to nung may nag-text sa akin pamangkin ko. Oho. Nasa Anong trabaho kinext ko. sa'yo? Na umuwi ako agad dahil importante lang, may malalaman daw ako. Baka Oh. mahuli ko pa. Nasa trabaho ko nun sa Imus, Cavite. Okay. Agad-agad ako umuwi. Nung pag-uwi ko, kinagabihan, Anong naramdaman mo matapos mong Kinabahan. nakita yung text na yon? kinabahan ako dahil Kinabahan ka hindi ko alam dahil- kung anong kwento, anong Oo. nangyari. So, Tapos, pag-uwi mo? Pag-uwi ko sa bahay, pagbukas ko ng pinto, hindi nakalak. Minakita ako. Sinong Magkatabi nakita sila. mo? Barkada ko at saka yung asawa ko. Kabarkada mo? Barkada ko pa, Sino halos ito? tuloy kong kapatid. Sino? Ni Anong Edward. pangalan niya? Edward. Edward Bakit Pitalino. daw siya nandun? Nag-inuman daw sila. Oh. Hindi ko na inabot kasi nung pag-hawak ko sa kanya, nagpipiglas. Tuwakbo sa may bintana, nakatalon. Tumakas. Tumakas. Yung Edward. Anong itsura nila nung nakita mo? Takot na Ano, takot. nakaupo sila, nagkukwentuhan? Kahiga. Nakahiga! Okay, Isa sandali niya. lang. Yung bahay na yon ay kanino? Bahay ko mismo. Bahay mo. Bakit hindi ka umuwi sa inyo ng regular? Staying kasi ako eh. Ah, Stay. okay. So sa Cavite ka, Cavite. madalas na nagtatrabaho, Trabaho. tapos doon ka na lang din. So Biro, tuwing biro. kailan ka umuwi? Lingguhan. Oo. Minsan hindi ako umuwi. Papadala na lang akong pera. Yung text na yon, tanda mo kung anong araw? Anong araw yon? Merkules. Miyerkules, so kalagitnaan ng linggo. So siguro talagang hindi nila ine-expect na darating ka. Darating Oo. So tumakas yung Edward, anong paliwanag sa'yo nung kinakasama mo? Anong pangalan niya? Rona. Anong sabi ni Ventura. Rona? Hindi siya nakapagsalita. Oo. Nag-iiyak na lang din siya. Oh, tapos, Siyempre, pagbalingan ko dahil wala na siya makasalita eh. diretsahang tanong, nasaktan mo ba si Rona? Sinaktan ko siya. Naku po. Dahil huling-huli ko sila sa akto eh. Okay. Tapos yun, pinapalayas ko siya. Naawa na lang din ako dahil sa anak namin. Sobrang takot na rin. nung Gaano bata. katanda na yung inyong anak? 9 months. Nung nangyari yon 9 months lang. 9 months pa lang. Okay. Ang baby pa lang ito pang inuman na yung kasama. Oo nga, baby pa lang. Hindi pa siya nagpapadede, nakikipag-inuman na. Yun nga eh. Habang tatrabaho ko, napapakasarap pala. So hindi ba niya pinapadede yung bata? Pinapadede din. Oo, paano umiinom siya, tapos pinapadede? Hindi ko alam kung ano pinagagawa niya. Okay, kasi yung stay na ako. insidente na yon, syempre nagkagalit kayo ni Rona. Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Humingi naman. Okay, pinatawad mo. Pinatawag dahil sa bata na lang din. Okay. Doon ka pa rin nagtatrabaho sa Cavite? Hindi na ako trabaho doon simula nung nalaman ko yun. Ah, okay. So nag-iba ka May ng tuna. trabaho. Sa sidecar na lang ako. Nagsa-sidecar ka dito. Dito lang. Dahil sa kagustuhan mo na mapalapit ka kay Rona at sa anak mo. Okay. So nagbago naman ba si Rona? Hindi naman. Madalas pa rin kami mag-away. Oh, bakit? Hindi ko rin alam. Madalas Hindi- ako inaaway. Ha? Madalas ako inaaway. Hindi, Ginagawa na ako ng baka galit. rin naman kasi may pagkukulang ka. Hindi kaya, Donel? Tinatanong ko sa kanya kung anong pagkukulang Oo. ko. Ayaw niya magsabihin ko sa akin. Balikan natin itong kaibigan mong si Edward. Hindi mo na ba nagawang kausapin siya o i-text man lang, tanungin, pare, bakit mo nagawa yun? Hindi siya kumukontak sa akin. Oh. Hindi ko rin siya matagpuan kung nasan siya. Paano ko siya makakausap. Gusto ko man siya kausapin.
Wala. Hindi ko makagilap kung saan. Hindi nakikipagkita sa'yo. Hindi. Anong sabi ni Ron na talagang hindi na sila nagkikita? Sabi niya sa akin, kinakausap ko yung asawa ko. Kung nagkikita pa sila, sabi, hindi na daw. Mga kasawsawan, matagal na siyang umiiwas kay Donel matapos ang naging something-something dahil baka kung ano pa raw ang mangyari kapag nagpang-abot sila. Idepensa mo ang sarili mo. Ngayon lang kayo ulit magkikita. Donel, narito ang iyong kababata na si Edward Petalino. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan, please! Diretsahang tanong, Edward, bakit mo nagawang lokohin ang kababata mo? Kasi siya, Nakakwenta. pabaya po siya sa asawa niya. Hindi po Paano niya mo kaya nalaman? paano yung Paano mo nalaman? Ah, Paano mo nalamang pabaya siya, Kuya Edward? hindi na po niya inuwi siya kami. Pero nagtatrabaho siya. Wala naman pa pakialam mo doon, wala kang pakialam doon. Yung asawa niya, no? Wala siya pinadadalang pera? Wala naman binibigay yan. paano kasi baka inubos mo? Okay, diretsahang tanong, Edward. Tapos na ba ang lahat-lahat sa inyo ni Rona? Hindi pa po. Patay tayo dyan. Sandali lang! Mukhang inamin po ng derechahan ni Edward na hindi pa sila tapos ni Rona. Ano ba ang depensa ni Edward? At paano ipaliliwanag ni Rona ito sa kanyang kinakasama? Magbabalik po ang nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Anong pakilala ni Rona sa'yo? Wala, dalaga raw siya. Ang sabi ni Rona, dalaga. Dalaga po. Teka, ang tanong, Edward, alam mo bang may anak si Rona? Opo. Kasi Oh. nung naginuman kami. Ay, O, paano text mo po sinabing nangyari. dalaga siya tapos may anak? Anong sabi niya? Yung sa text po, sabi Ah. niya, dalaga po siya. Harapin mo